Dalawa pa. Ay, gano'n. Hindi pa nakontentong isa, dalawa pa. Sige, sampuin niyo na. Tawag ng ano, ambulance. Paano nila? Sir, yung gusto nyo, sir, ano nga naman tayo kung dili ako ay? Sir, isundo ninyo. O, labas na kayo, papasok pa kayo. Tama na yung mga pulis, overkill na. Overkill na. Lahat ng pagpasensya, winave na natin yung rights nila. Pati ba naman yung mga dissidents, yung mga traidor, isasama nila, mag-guide dito. Dinumihan mo na nga yung mga lugar namin, binaboy nyo na yung lugar namin, huwag yun ang dagdagan ng mga yawa pa dito. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin ang nangyayari sa loob ng KOJC compound mga kababayan. Di lang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang pagod at gutom na, kundi pati ang mga kapulisan mga kababayan na nanggaling sa mga kapulisan na illegal ang kanilang ginagawa at hindi na makatao at wala rin sa loob nila ang mapagamit ng mga nasa taas. Ngunit wala silang magawa sapagkat tinakot di umano ang mga ito na gugurgurin sila sa kanilang ahensya. Naku naman po. Grabe ka naman, Tore. Grabe ka, Bongbong Marcos. Na bakit napakatahimik mo ngayon, Bongbong Marcos, at wala ang presensya mo patungkol sa nangyayaring gulo ngayon dito sa Kingdom of Jesus Christ. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, sa mga nagsasabi na bayaran di umano tayo, nagkakamali kayo doon mga trolls dahil hindi naman ako bulag at bingi tulad ninyo na ang tungkulin ko lang magbalita ng katotohanan sa mga nangyayari ngayon. At di kami katulad ninyo na sinupalpalan lang ng pera, magiging kasangkapan kayo ng bangag na administrasyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ay daw. Di ba ma'am, nakapagdala na sila ng truck, ng sarili nilang CCTV. Dapat may dala na silang sariling CR. Dito May pa sila portalet sila mag- sa labas. Kaya dapat pala, ewan ko kung nasaan yung portalet. Kailangan man dito pa sila makikain. Yung presence po ni Senator Bato de la Rosa, paano po ito nakatulong dito sa subversion sa KOJC? Siyempre malaking din yun, boost sa atin na kahit paano. Kasi diba as KOJC, alam naman natin, wala talaga tayong naririnig, wala man ng mga statements sa ating, lalo na sa leaders natin. Pero papasalamat tayo kahit paano naman talaga si Senator Bato, talagang kanina, di ba, na-interview na siya sa Seminay, at hindi ko rin inaasahan na personally, magdadrop by talaga siya. Siyempre, tinitingnan din niya yung sitwasyon natin, naunawaan din niya yung ng mga pulis. So, nag-usap naman kami with, hopefully, nakinig si General Torre. At yung mga sinabi natin na yung totoong nangyari, kasi si General Torre, alam naman natin kung gaano siya kasinungaling, di ba? So nag-uumpisa na naman siya magsinungaling. At sinabi niya, nag-negotiate sila. Sabi ko, nag-negotiate pa tayo. Talagang sinira na nila yung ating bakod sa likod. Nagpaputok na sila. May bomba na sumabog. Kaya may namatay na kaagad. So wag siyang magsinungaling. At saka yun, sinabi din ni Senator Bato na, may mga pulis na ordinary, lang talaga, Sir, wala kaming problema. Kahit na ordinary yung pulis. Ordinary yung pulis nga sila, naghaharang sila. May mamamatay na, may naatake na hindi sila nagpapadaan. Kailangan pa namin silang i-push. Tama pa ba yun? From your comment po, despite of the rounds, ilang rounds po nag-conduct ng search po dito, pero magkakandak po sila na second time around. Ngayon naman po, inch by inch, titingnan po nila. Because of the heartbeat na monitor daw nila. Walang problema, kahit heartbeat pa yan ng daga, heartbeat pa yan ng baki, ang bot nila. Bahala na kung anong heartbeat yan. Wala naman tayong problema. Wag lang silang magstay at dumihan yung area natin. Wag lang nilang isalaula, wag lang nilang babuyin yung lugar natin. Wala na sa usapan yung manghiga sila, yung mga tent, aagawan pa nila ng tent yung matatanda na nandun sa tent, silang nakahiga. Di ba? Kawalang hiyaan na yon. Hindi sila nirerespeto. Andun sa, kahit saan sila nakahilata. Para kasi sila na yung may-ari ng compound. Atin to, bahay natin to. Sila kaya, bahay nila, may nakahilatang mga pulis doon. Papayag sila dun sa sala sa kwarto nila. Yun lang. Ganon. So anong gusto pa rin nila magstay dito kasi meron pa silang mga scanner. O sige, mag-scan na kayo buong gabi. Huwag kayong titigil ha. Pagkatapos yan, lumabas na kayo. So yun naman hiniling natin. At ewan ko kung makikinig pa itong mga bangag na to. Mukhang hindi. Ito rin mga kasi sumusunod lang sila. Wala rin paninindigan. Alam nila, illegal na yan. Hindi naman natin iniiwasan or pinipigilan yung warrant, di ba?
Nakailang beses silang mag-warrant dito sa Tsaka yung mga kapulisan na yan talagang makikita mo, no? Ayan, no? Halatang pagod na din sa mga pinagagawa sa kanila ng mga nasa itaas, lalo na itong si Tory. atin. Lahat naman, in-welcome natin, denied natin. So ano pa bang gusto nila? Ma'am, ilang beses na rin po kayo nag-warning na sa ngayon po ay hindi na po natin pagbibigyan yung mga patrolman. Kasi last time po yung sa nangyari yung June 10, sabi nila, sumunod lang po daw sila sa utos. Pinagbigyan po natin sila. Sa ngayon po ba, pagbibigyan po ng KOJC, yung mga patrolman, yung mga nasa baba ng mga pulis po, ng mga langit. Kasi, di Kakasuhan ba, po natin illegal sila, ma'am. na, yes, of course. After dito, if we survive today or how many days they will stay here, lahat, kakasuhan talaga silang lahat. Pati yung mga patrolman, ito lahat sila. Lahat sila, kakasuhan natin sa korte at sa ombudsman kung pwede, so lahat sila. Lahat talaga. Kasi sumunod din sila, wala, ano rin, sige lang, kung sumunod din kayo sa utos, susundin lang din namin kung ano yung nararapat. Kakasuhan natin sila lahat. Ma'am, last na talaga, may mga namataan po ng mga dissidents na parang, may 5 mga naka-civilian, tapos parang gusto nilang pumasok. And may, apparently, meron tayong na-recognize po doon, na isa sa mga nag-aakusa po kay Pastor Apollo Siqueiros. Hindi ko talaga sure kung sino yung nakakita sa kanila, pero narinig ko na yung kanina. May balak pa yata silang dalhin sa loob at mag-search din. Makapal yung mukha nila. Grabe. Makapal na yung mukha nila. Meron din dito, kunyari kasama sa ni General Torre, kilala ko siya. Pinalayas ko dahil hindi siya pulis. So lahat yung mga sabit-sabit dito, kung sino-sino yung kinokontak nila, hoy mga sampid ha, tama na yung mga pulis, overkill na. Overkill na. Lahat ng pagpasensya, winave na natin yung rights nila. Pati ba naman yung mga dissidents, yung mga traidor, isasama nila, mag-guide dito. Dinumihan mo na nga yung mga lugar namin, binaboy nyo na yung lugar namin, huwag yun ang dagdagan ng mga yawa pa dito, mga satanas, mga kampo ng kadiliman, na muling papasok dito sa compound. Remember, sacred compound ito. Religious compound ito. The fact na Mas maliwanag pa sa sikat ng araw kaya nga gusto nilang lusubin yung compound nyo, Kingdom of Jesus Christ, para mapakinabangan ang property ni Kibuloy. Lalo na winika ni Abelos na may utos pala, galing sa Amerika ito. umapak kayo, binastos nyo, brutalize nyo, tinomatize nyo pa yung mga tao, namatayan pa tayo, na-hospital pa yung iba, mananagot kayo. Hindi lang dito sa lupa, pati sa langit. Hindi lang sa batas sa lupa. Mas lalo sa langit, sabihin ko sa inyo, babalik kayo, ang gagamitin nyo tuhod. You will ask forgiveness for what you have done. You have desecrated once again this holy ground. You have desecrated once again this sacred place, our home. We already told you, you have brutalized this. Bumalik pa rin kayo, hindi talaga kayo nakikinig. Nakikinig at nakikita yan lahat ng langit. Akala nyo ganito lang, police matters lang ito, hindi. This is a spiritual battle. And we believe, we have faith that ultimately, we will really become victorious because evil will never triumph over the good. Papagamit kayo sa mga masasama, hindi natin pinipigilan yung warrant, di ba? Balik-balik na sabi natin, haharapin talaga ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga accusations sa kanya. Accusations yun ha, fabricated lies. Ilang beses na haharapin niya, kaya ang dami, bakit hindi niya i-surrender? Bakit hindi siya lumabas? Ba't sila lalabas? Nakialam nga yung Amerika. Kanina nga may mga patch pa nga na flag ng Amerika. O di ba? Tama yung hinala natin. Basta wag lang sana makialam ang Amerika. Tama yun. Harapin ni Pastor yan, pero walang garantiya. Si Bongbong Marcos, walang garantiya. We already withdrew our support from this government, from Bongbong Marcos. He is no longer president. Hindi na natin ino-honor. Wala na. Kasi walang batas. Walang pamahalaan. Walang gobyerno. We don't believe in it anymore. This kind, wala na. Anarchy na ito. Wala nang batas. So, yung mga magpapatupad ng batas, they don't know the law. They are lawless already. Mga enforcer ng batas, hindi na si enforcer. Law breaker na sila. Ito yung mga nandito. They're already breaking the law. They know that. Sobra na. O, di ba? Wala silang warrant of arrest. Narinig nyo kaninang umaga. Mali-mali pa yung document na pinakita ni Torre. Arrest ni Sylvia Semanes. Walang Pastor Apollo Kibuloy doon. Legal ba yon? O sige, pinagbigyan na naman natin. Kasi nga, kahit hindi tayo papayag, talagang magpupumilit silang pumasok. So, wala tayong magawa. O ganun, wave na naman. Sige, pasok sila. But they were already destroying our fence at the back. Namatayan na tayo agad doon. So, malaki ang pananagutan ninyo. Napakalaki ng pananagutan ninyo. At sa lahat ng mga nandito at nakikinig, remember, judgment will roll. Hindi lang judgment ng korte dito sa lupa.
God's judgment will roll. At sino ang magbabayad? Ulitin ko para matandaan nyo. Ang magbabayad, ang pinakamahal nyo sa buhay. Tingnan nyo na lang kung sino yung mahal nyo sa buhay na ayaw nyo mahiwalay sa inyo dahil napakasakit. When that happens, remember this day. Remember what you did to KOJC. Remember what you did to Pastor Apollo C. Kibuloy. Tandaan nyo yan. Because may judgment ang Ama. Because this ministry is a ministry of judgment. Ever since nag-umpisa ang ministry na to, may kakambal talaga na pagkukukom. Because God is God of justice and judgment. So remember that. Sa lahat ng mga nandito, we still don't know what will happen. Ano pang mangyayari dito? Bear in mind, sinabi na namin ito. Tandaan niyo yan sa lahat talaga na gumawa ng karumal-dumal dito, mga dahas, lahat ng pag-aabuso ninyo, ang pinakamamahal nyo sa buhay, ang ibabayad ninyo. Tandaan nyo yan. Hindi akin yan. Mula yan sa langit. That is already written in heaven. If you don't believe that when that actually happens. Because it will happen. So yun lang masasabi ko. We're still waiting on what is happening. Naka-hold on lahat tayo. Nandito sila nag-i-invade sa ating compound. Nandito sila, binabalasubas yung ating compound. Hasta sila, parang sila yung may-ari. Nafe-feel na nila na parang silang may-ari. Wala na tayong karapatan. This is just for a time. This is just for a time. And the God in heaven will listen to us. The God of heaven, because we believe that our Father will really make an intervention in whatever happens now. Matatapos rin ito lahat. So sa lahat ng Kingdom citizens muli, okay lang kami dito lahat. We're holding on. Continue to pray for us nang nasa ibang lugar. Patuloy kayo manalangin mga kapatid. Sa lahat natin mga kapatiran, sa lahat ng mga missionary workers, sa lahat ng mga Kingdom members, patuloy kayong manalangin na ang Ama talaga, siyang sasagot in His way. Because we know that vengeance is not ours, it's God's. Siya talaga. So, yun mga kapatid. So, muli, papatuloy tayo. We're holding on. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. At ayan, marami na namang drone. Ayan, may mga drone. Yung red na yung kanila. Asan yung red? Umalis na. Yun, sa kanila na yun. Nag-visit tayo. Mag-drone sila mag-drone. Mag-drone din sila. You will drown. Remember that. Remember your loved ones. Sorry lang talaga. Tandaan niyo yung araw na to ha. Hindi kayo magbabayad. Mahal niyo sa buhay. Maalala niyo yung araw na to. You will remember when that happens. Makikita na naman siguro. Okay lang po. Okay lang po, ma'am. Relax lang. Laban lang. Diretso to. Hanggang dulo to. We'll see to the end. Marami na nga, ma'am, nagtatanong ng people power. Sabi ko, antayin muna natin ito. Antayin muna natin. Sa kanila yan, no, Jason? Papasok pa, okay. Okay, hindi nyo naman ililigtas. Kung ganyan-ganyan pa kayo, para kayong ano. Sisirain pa yung tent. Anong purpose ipapasok nyo? Hindi naman kayo nagliligtas. Kay OJC rin lang naman. Parang tanga lang eh. Ay, OA kayo. Na-OA yan talaga ako dito sa mga to. May nahimatay. Hindi naman kayo gumalaw. Sino gumalaw? Kay OJC rin. Papasok pa kayong ambulance. Wala ring silbi. Wang ka pa. Napaka-OA nito si Tori. Napaka-OA. Hindi, alam mo, pasensya na. Hindi ko maintindihan talaga anong purpose niyan eh.
Anong purpose ng ambulance na yan? Alam ka naman kayo pang masaktan. Ang hahabaan ng baril nyo. OA. Tsaka hindi violente ang KOJC. Ang tagal ko nang sinasabi yun. Ang tagal ko nang sinasabi sa inyo yun. Napatunayan nyo ngayon. Tingnan nyo kung gaano ka-polite ang taga KOJC. Yung ginawa nilang yan. Try nilang gawin sa ibang reliyon. Madaming patay. Diba? Ang tagal ko nang sinasabi. Napaka-peaceful ng mga taga KOJC. Isipin mo yung katulad na raid na ginawa nila kagabi. Yung ganong ka-OA. Sa ibang reliyon yun, daming patay. Ganyan po kababait ang mga taga KOJC. Once again, we prove it to you guys. Iba po ang mga taga KOJC. Bully tong mga to. Bully tong mga to. Pasok nyo ng lahat. Lintik kayo. Pero CR, wala kayong sariling dala. Dalawa pa. Ay, ganoon. Hindi pa nakontentong isa. Dalawa pa. Sige, sampuin nyo na. Kapalo nila. Sir, yung sundo, sir. Ano nga dapat tayo magdiri ako ay? Sir, yung sundo ninyo. Wala basta kayo. Basta papasok pa kayo. Sabi mo, baka tama. Matapang pa to. Matapang pa. Matapang pa. Matapang ka pa. Matapang ka pa. Pasok lang ng pasok. Oo, pag kayo nasakta naman, hindi naman silang nagkakarga. OA talaga to si Torre, kahit kailan. Ilan yung nasaktan kanina? Sino bang kumarga? Di kay OJC rin. Wala din naman silang silbi. Pa-ambulance. Dalawahin pa. Sinabi niya na may hinimatay. Wala ding silbi, di ba? Oh. Tama ng paglala. Puro Umiti pa. papogi. Gusto ata maging vlogger dito si Torre. Magpasabi lang siya. Pwede.